Gandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Martes, December 30, at bagong taon na nga bukas, no? May mga kaibigan pa rin ako na nagtatanong bakit daw mas pinili ko mag night shift kesa sa mag morning shift o kaya mag evening shift na lang, no? Sabi ko naman, syempre may mga advantage at disadvantage naman yun, sabi ko sa kanila. Tapos yun ang pag-usapan natin mamaya, no? Sa ngayon, samahan nyo muna ako bumili ng tubig at saka dadaan tayo ng liquor mart, no? Kasi yung mga kasama natin, lahat sila ngayon may mga trabaho, may mga pasok. Ako lang yung walang pasok ngayong araw. 2 days tayong day off, tapos plus bukas bagong taon. Wala naman kaming pasok noon, kaso nga lang ako yung free ngayong araw, kaya ako yung lalakad na kakailanganin namin para bukas, kasi may mga pasok sila sa trabaho. So tara, samahan nyo muna ako bumili ng mga kakailanganin natin. Yan, dadaan muna tayo saglit sa liquor mart, at kasi tayo naman yung may extra na oras, kaya tayo na yung bibili nito para bukas goods na. Bili natin $58. Ito kasi yung paborito nila. Ito kasi yung gusto nilang iniinom, kaya yan ang bibili natin. Kasi nung nakaraan bumili kami ng ano bang brand yun, nagtry lang kami ng ibang brand, pero hindi maganda yung lasa. Sumakit daw ulo nila, kaya wag daw yan ang bilhin ko. Nakakatawa, may 4 kantos na rito. Kano to? 29.80 4x4. Dati kasi wala nito dito. Ang meron lang dito na nabibili naming Filipino na inumin, yung Red Horse lang. Dito banda Red Horse, eto. Yan lang dati yung binibili namin na Filipino na nakakalasing. Yan. So ito, kunin na natin tong pakay natin dito para malakad na natin yung iba. Nakuha na natin yung ating dapat bilhin, kaya lakarin na natin yung iba. Nabilis dumilim dito. Alas 4 pa lang madilim na dito mamaya, kaya bilhin na natin yung mga dapat nating kunin. Yan, daming tao sa labas. Yan, dyan muna. Alam nyo, nakakagulat din itong lugar na to, no? Kasi actually ang late lang naman itong town namin dito sa Dapa, pero ang daming homeless dito. Lalo na rito, tumatambay sila madalas dito sa liquor mart, no? Tsaka sa may bandang Giant Tiger. So doon sila madalas tumambay. Siyempre hindi naman natin hinuhusgahan, di ba? Kumbaga parang ano lang, kumbaga parang sa isip-isip ko lang na ang liit lang naman itong town na to, pero alam mo yun, marami rin yung bilang ng homeless, kasi madalas kayo nakikita sa mga malalaking city, lalo na dyan sa Winnipeg banda. Pero dito marami rin mga homeless dito na palakad-lakad. Although hindi naman sila magulo, alam mo yun, nga lang pag may nakita silang bit-bit ka na sigarilyo. Kaya ako, di naman ako naninigarilyo, pero minsan, di ba, lalapitan ka, hihingi lang ng sigarilyo, ilang stick ng yosi. Tapos pag may nakita naman silang bit-bit ka na alak, yung bawa isang box na beer, yan, hihingi sila ng mga isa, dalawa, ganun. Hindi naman sila magulo, alam mo yun, baga parang nangihingi lang sila ng konting baga, siguro pagkakalibangan nila. Yan. Syempre hindi naman natin sila inuusgan, di ba? So may mga baka pwedeng may mga ibang dahilan kung bakit humantong sila sa ganyan, di ba? Naalala ko rin, no, nung dati nung nasa Saudi pa ako, yung bagong taon namin sa Saudi, parang ordinaryong araw lang. Kasi maraming mga bagay doon na mga hindi namin pwedeng gawin, gaya ng uminom, di ba? Syempre maganda rin naman uminom paminsan-minsan, di ba? Kasi gaya niyan, okasyon,
Pasko, kaya birthday, bagong taon. Yan, paminsan-minsan wala namang masama, 'di ba? Pagka ganyan mga okasyon lang. Pero sa Saudi hindi namin 'yun nagawa noon. Kaya baga parang pagka ganyan mga Pasko, bagong taon, parang ordinaryong araw na lang na lumilipas sa amin, no? Hindi rin kami halos magkasabay-sabay ng araw na 'yon na makapag day off kasi syempre pag nag day off kami lahat, wala na matitira dahil magkakasama kami lahat sa trabaho. Haba ng pila. Pakay lang naman natin dito ay bigas tsaka tubig. Ang ganda ng weather, -14 lang. Pagka syempre lalo na kung ikaw nasa Manitoba ka, dito kasi napakalamig, yung mga -30. Madalas ganun ang weather dito. So yung mga -14, masaya na yun. Parang maganda na yun para sa amin. Hindi tayo sa tingin muna tayo ng puntahan muna natin yung pakay natin na bigas. Kasi ang haba ng pila, sa tingin ko baka bigas lang ang bilhin ko ngayon. Parang nakakatamad kasi pumila dun sa cashier. And ito yung binibili kong bigas, brown rice tsaka sinigang mix pala. Nabanggit ng kasama ko, kailangan niya rin ng sinigang mix. Ang problema ngayon yan kung meron pa tamarind. Siguro dalawahin na natin, no? Kasi di ako marunong magluto eh. Di bali ng sobra, kasi kung sobra naman magagamit naman natin yung iba. Eto na nga, madalas to sa akin tinatanong, bakit daw night shift yung napili ko, pwede naman daw ako mag morning shift o kaya evening shift. Baga mas marami pa raw akong time na pwedeng magawa, marami pa akong time, tsaka marami akong bagay na pwede pang magawa. Eh sabi ko naman, depende kasi sa tao yan eh. Meron yung advantage tsaka disadvantage. Kasi para sa akin, mas gusto ko ang night shift. Kasi dala nga ng konti lang ang tao. Kasi sa shift namin, dalawa lang kami. Isa yung magbe-bake, tapos isa naman yung maglilinis, tapos siya na rin yung nagtitake ng order, tapos tulong-tulong na lang ako sa kanya. So konti ang stress kasi dalawa lang kami, tapos hindi ganung masyadong marami ang tao. At saka syempre andun na rin yung night premium. Baga sa atin ano yan, night differential yan. So may night premium din kaming natatanggap. Malaking bagay na rin yung pandagdag, di ba? Kasi sayang din. Tsaka ano naman ako yung di rin naman ako mahilig maglalabas. Tsaka dito sa lugar naman na to, kung saan ako nagtatrabaho, tsaka kung nasan ako ngayon, wala naman talagang pwedeng ibang mapasyalan dito pag gabi. Tsaka wala nang ibang pwedeng magawa pagkagabi. Kaya total di naman ako mahilig lumabas, kaya nag night shift na lang ako. Pag andun na nga, nababawas sa stress, konti lang ang customer na naasikaso namin. Plus meron ding night premium. Malaking bagay na rin yung pang dagdag padala sa Pilipinas, diba? O kaya pandagdag ipon. Yun yung mga advantage mo pag night baker ka. Syempre hindi naman sa lahat ng tao babagay yung ganong oras ng trabaho, diba? May mga tao kasi na hindi sanay sa ganong oras ang trabaho. So doon napapasok yung mga disadvantage, gaya ng yung tulog mo hindi tugma kasi sa gabi tulog yung mga tao, ikaw gising ka naman. Bawa sa bahay nyo, marami kayong nag-uupa doon, mga kaibigan mo. Kasi katulad sa amin, ilan ba kami sa bahay? 4 kami sa bahay. So iba-iba yung shift namin, may pang umaga, pang gabi, tsaka ako night shift. Bali 2 kami night shift dyan. Tapos
isang pang umaga, isang pang gabi. So kagandahan naman sa amin, kumbaga hindi naman may ingay yung mga yan. Yun ang kagandahan kasi pagka tulog ako, tapos basement naman yung kwarto ko, tapos sa kanila sa taas. Kumbaga kahit na manood sila ng TV sa taas, magingay sila sa taas, hindi naman siya umaabot dun sa kwarto ko. So yun naman ang kagandahan dun. Tsaka hindi naman sila yung laging ganun na maingay, no? Talagang minsan-minsan lang. So yun ang disadvantage pag yung tulog mo baga nasanay ka sa gabian tulog, tapos magna night shift ka, hindi ka naman sanay sa ganong oras. So mahihirapan ka mag-adjust. Tapos yun na nga, yun sa tulog. Tapos depende pa sa kasama mo yan. Swerte mo na lang pagka yung mga kasama mo hindi maiingay, di ba? So yun, isa yun sa disadvantage. Syempre pangalawa yung social life mo. Kasi syempre may mga tao talagang ganun, di ba? Na after work, gagala, pupunta sa kaibigan, di ba? O papasyal. Hindi ka talaga nababagay sa ganong oras ng trabaho, ng night shift. Di ba? Kasi may hirapan ka. Baga parang wala na yung social life mo. Hindi ka makakasabay. So yun yung mga disadvantage tsaka advantage ng pagtatrabaho ng katulad ko. Baker ako sa night shift. So sa akin wala naman siya magiging problema kasi yun nga, hindi naman ako mahilig lumabas ng bahay. Pagkatapos namin sa trabaho, pupunta kami ng gym. Yun lang naman. Tsaka uwi namin noon mga 7 AM ng umaga. Kaya pabor na pabor lang kasi pag pumunta kami ng gym, maaga pa. Yun, di pa masyadong matao. Tapos maaga rin kami makakabalik, di ba? So kung ikaw yung tipong tao na hindi naman mahilig maglalabas ng bahay, mahilig gumala, yun, pwede ka sa night shift na trabaho. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na hindi sanay sa baligtad ng tulog, baga parang sa araw tulog ka, sa gabi gising ka, apektado yung tulog mo, baga parang yun, yung body clock mo, yan. So yun lang, kasi may mga nagtatanong din sa akin mga kaibigan ko at yung mga kakilala ko, diba? So bakit daw night shift ang pinili ko? So yun lang, simple lang naman yung aking simple lang naman yung aking rason kung bakit yun yung napili ko. Maraming salamat sa panonood. Please like, subscribe. Tapos Happy New Year sa inyong lahat.